Everybody praise the Lord. Tayo manalangin, mapagpala po namin Diyos na makapangin sa lahat. Aming pinakamamala pa Jesus, minsan na pa po Diyos, kami po'y nagpupuri ka pasalamat sa iyong paglangis, patubay at paggabay. Sa bawat yugdang malagaway na tapos nigit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na patuloy mong pinapatunay na ikaw ay nandito sa iyong tunay na banal na gawain. Dalayan po namin sa Diyos, pagpalain mo rin po yung barsa ng buhay sa oras na ito. Sa bawat narito, ikaw po magpala, simula sa bata sa pinakamatanda. Sa lahat ng mga everlive viewers, ikaw po magpala sa kanila, abutin mo sa naging na pag-ibig ng iyo pong pagmamahal sa ganang balingkod, ako po'y walang magagawa. Tanging Islam po kamaasa at sa unang panalangin na aming beloved Pastor, Willis Rod Almeda, the whole beloved Almeda family, aming sama-samang sinasawait, pinapalayas ang lahat ng uri ng gawa ng kaaway, demons, hindrances, doubts, unbeliefs, evil forces, cast out right now in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Purihin ang Diyos, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, mga minamahal, ang pinakamataas na pagluwalhati, pagdarakil at pagpaparangal, pagsamba ay para lamang sa ating pinakamamahal na Jesus, ang Diyos na pinagbubukulan ng lahat ng biyaya at pagpapala na ating nakakantan. At sa lahat rin po, Father, praise God. Hallelujah ng ating mga minamahal na mga kapatiran narito at doble pag-respeto at paggalang po sa ating pong dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah sa ating pong malabang lista with Rod Almeda, the end-time prophet of loving God. At ganoon din po sa lahat ng mga beloved Almeda children, the whole beloved Almeda family, at sa ating patuloy na pag-alaala at paggunita sa mga ginitong turot aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor Liz Almeda, our beloved Mama Dear. At sa lahat rin po ng mga minamahal natin mga kapamgagawa, sa lahat ng ating mga iniibig na makapatiran na naroon sa ating banal na gawain, magandang oras po sa ating lahat. Everybody so praise the Lord. Mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan ating talakayin sa oras na ito. Dito po tayo sa Philippians chapter 2, verse 12. Up to 13 and verse 15. Pilipos, kabanatang 2, talatang 12 hanggang 13, at italon sa talatang 15. Sa aklat ng Pilipos 2, 12, 13 at 15. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban, 15. Upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis, sa gitna ng isang lahi liko at masama. Na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Amen. Amen. Everybody so praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi ng ating nabasa, ito po mga minamahal ang pagsunod na kalugod-lugod sa Diyos. Ano raw ang pagsunod na kalugod-lugod sa Diyos? Ang sabi ng ating nabasa, wherefore, my beloved, as ye have always, ulitin natin, wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. For it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Verse 15, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Mga minamahal, napakaliwanag po ng talatang ito.
na dito makikita natin ang mga mananampalataya na lumalago, tumutubo, pinagpapala ang kanilang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ng ating nabasa, ang pagsunod na kalugod-lugod sa Diyos, ito po ay tinatawag nating laging pagsunod. Amen? Everybody so praise the Lord. Kaya sabi diyan, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod. Na hindi lamang sa harapan ko, kundi pagkus pa ngayong ako'y wala. Pag sinabi mong, hindi lamang sa harapan ko, kundi pagkus pa ngayong ako'y wala, ibig sabihin, ang laging pagsunod sa kalooban ng Diyos ay kalugod-lugod sa Diyos. Kahit wala nakakita sa atin, wala nagbabantay sa atin, nakikita ng Diyos kung paano tayo tumatalima at sumusunod sa ating paglilingkod sa Kanya. Everybody so praise the Lord. Ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Kaya ang salita ng ating dakilang Diyos ay nakakatakot. Kinakailangan ikaw ay may takot at panginginig. Mga minamahal, ibig sabihin, pag takot na takot ka sa ating dakilang Diyos, yung panginginig na tinutukoy dyan, mga minamahal, ayan po yung kapuspusan ng banal na Espiritu Santo. Amen. Everybody so praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ito po, mga minamahal, makikita natin ngayon sa paglilingkod natin sa Diyos. Wala po tayong may kakatwiran sa Diyos. Pati yung mga wala po ngayon, overnight prayer. Nakakalungkot dahil kakapasok pa lamang ng taong ito, ay nakikita na natin kung paano ang pagsunod ng bawat isa sa atin sa ating paglilingkod sa Diyos. Kung ikaw ay biblical na ipinapamuhay mo ang salita ng Diyos, ang sabi ng ating namasa, ang pagsunod na kalugod-lugod sa Diyos ay palagian. Amen po. Kinanayon. Amen. Kinanayon dayta kakabsat niya aramide miti pagayatan ni Apo Diyos tadayta kad sursurutom aramide. Miyerkules, Biyernes, Linggo. Kaya hindi po maaring makasunod yung mga wala. Hindi ko babaliin ang salita ng Diyos para lamang dun sa mga wala sa oras na ito. Ang salita ng Diyos ay hindi po natin pwedeng baliin. Ang sabi ng ating nabasa, yung laging pagsunod na may kasamang takot at panginginig, yung may nakakita o wala, ayan po ang pagsunod na kalugod-lugod sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya nga mga minamal, alam naman natin na ang paglilingkod sa Diyos ay napakalaga. Alam naman natin, ang Diyos ang nagpagaling ng ating karamdaman, nagbago ng ating buhay, naglutos ng ating problema. Wala tayong magiging dahilan. Kung tayo ay wala sa gawain ng Diyos, wala tayong magiging, hallelujah, dahilan o sapat na dahilan para tayo ay hindi makapagbigay lugod sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Hallelujah, purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Bakit ko nasabi yan, mga minamahal? Sa verse 13, hindi tayo ang gumagawa para sa ating sarili. Ayan na tinatawag na God's will or will of God, kalooban ng Diyos. Pag hindi ang sarili natin ang nasusunod, kundi ang Diyos ang nasusunod sa atin, ay tinatawag natin sa Ilocano, pagayatan ni Apo Diyos. Amen. Amen. Everybody should praise the Lord. Everybody should praise the Lord. Verse 30, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanasa at sa paggawa ayon sa kanyang mabuting kalooban. Mabuting kalooban. Mabuting hangarin. Mabuting plano. Mabuti ang layunin ng Diyos para sa atin sapagkat siyang gumagawa anuman ang ating ninanasa
Ano man ang ating ginagawa, basta ito ay spiritual, ayon sa kalooban ng Diyos, makikita at makikita mo na ang Diyos ang gumagabay sa iyo. Everybody should praise the Lord. Everybody say Amen. Kaya mga minamahal, marami namang masasaktan sa pangangaral na ito. Dahil kung babasahin mong Biblia, ang sabi ng Biblia, yung palaging pagsunod ang kalooban ng Diyos. Yung mga wala dito ngayon, kalooban ba ng Diyos yun? Yung mga absent ngayon, kalooban ba ng Diyos yun? Sinabi na nga natin last Sunday, last Wednesday, mag-pray tayo at manalangin sa pagpasok ng panibagong taon, huwag tayong makaliban sa pagdalo. Huwag tayong makapag-absent sa pagdalo. Parang ginagawa nating sinungaling ang Diyos kapag tayo ay hindi sumusunod sa kanyang kalooban. Everybody should praise the Lord. Ang sabi ko nga, ikaw na Kristiyano. Dinala ka na ng Diyos sa katotohanan. Kung ikukumpara ang buhay mo ngayon na pinagpapala ka na ng Diyos, may proteksyon, may pag-iingat, ano naman kung maliit kang dumalo, kahit preaching ka na dumalo, ngayong madaling araw ka na dumalo, okay lang . Ang importante, dumalo ka. Sumunod ka sa kalooban ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Babasahin niyo yung Filipos 2:12, work out your own salvation. Kaya ba ako'y nakaload kanina, nagpipray ako, mahal na Panginoon, huwag sanang masaktan yung mga mananampalataya. Yung mga wala, kung nanonood sila, wala sila dito. Sabi ng Biblia, laging pagsunod, ayun ang kalooban, ayun ang kalugod-lugod sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Kung wala ako dito ngayon, di ako nag-overnight, natulog ako, hindi ako nakasunod, damay ako sa hindi nakasunod. Pero doon sa mga nakasunod, ayan, ginawa natin yung Filipos 2:12. Work out your own salvation. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sabi ko sa akin kaya pa manggagawa kanina, di ba ang salita ng Diyos mabisa? Amen. Amen. Tisasaon niya po Diyos ket man nakabalin. Ano sa Ilocano yung mabisa? Malalim sa Ilocano to, pag mabisa. Di ba? Mabisa, ibig sabihin, tumatalab. Parang nakikita natin, sa ibang mananampalataya, hindi na tumatalab ang salita ng Diyos. Tumatalab pa ba sa kanila? Yung salita ng Diyos, dapat tumatalab palagi sa Kristiyano. Hindi yung tumatalab lang ng salita ng Diyos na tinatamaan ka, nakakasakit sa damdamin mo, sa puso mo, tinablan ka. Ngayon gagawin mo, hindi ka na dadalo, hindi ka na magsusumika, pababayaan mo na yung obligasyon mo, pababayaan mo na yung paglilingkod mo sa Diyos. Yung tumatalab na salita ng Diyos, ayun yung nagpapanatili sa Kristiyano. Everybody should praise the Lord. Ayun yung tumatalab na salita ng Diyos, yung nananatili ka. Kahit nasasaktan ka na, kahit naitutuwid ka na, ayan ang salita ng Diyos, tumatalab, nagpapanatili sa paglilingkod mo sa Diyos. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord! Kaya mga minamahal, babasahin niyo yung Filipos 2:12. Kaya kapapasok pa lang ng panibagong taon, may sermon agad. Amen! Everybody should praise the Lord! Ito lang naman ay pagpapalaala, kaya nga tayo nilagay ng Diyos dito para mangaral. Kung hindi tayo mangangaral ng maayos, paano natin mapalugdan ng Diyos? Kung hindi tayo magbigay babala, hindi tayo magbigay warning, hindi natin paalalahanan ng bawat isa, hindi natin ituro ang salita ng Diyos, mahirap, mapalo. Kaya sabi natin, mga pastor, pag hindi kami magsabi ng katotohanan, yung mga nangangaral, kami po ang pinapalo ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Filipos 2:12, ulitin natin. Pakiulit nga. Pakibasa po ulit. Filipos 2:12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Amen. Ayun. Kailangan may takot at panginginig. Amen. Kaya dapat yung takot ng mga Kristiyano sa Diyos, lagi, takot ako sa iyo, mahal na Panginoon.
Takot ako na hindi makadalo. Bagamat reality, in realidad, minamahal, sabi nga natin mga kapatiran, umulan daw dyan sa banderian, sa kanilang daanan. Sabi nga ng Biblia, pag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, gawin mo talaga Umuulan, umaaraw. Meron bang umaaraw pag gabi? Amen. Everybody say praise the Lord. Pero bakit sa pagtatrabaho? Yung iba may overtime, di ba? O yung iba, sa gabi nagtatrabaho, sa umaga tulog. Pahinga, overtime Simula umaga hanggang hapon, hanggang gabi pa Grabe pagsusumikap, di ba? Para sa kikita ng pera, sa lapi. Ano pa? Para matustusan ang pangangailangan. Di pag ginawa mo yan sa Diyos, how much more sa paglilingkod mo sa Diyos? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Ito minamahal, ito'y aking damdamin sa oras na ito. Sapagkat ako'y nalulungkot, maraming mga absent ngayon. Sabi ko, naku po, hindi na ito tumatalab ang salita ng Diyos sa ibang mga mananampalataya. Kasasabi lang natin, huwag mag-absent. Miyerkules, Biyernes at Linggo. Amen. Amen. Hindi ba nung Christmas, nung New Year, tuwang-tuwa tayo, bahala Panginoon sa panibagong taon. Maglilingkod ako na may katapatan. O dumating ang testing, may pagsubok, may kahirapan kagad. Sabi ko nga sa inyo, hindi natatapos ang isang taon. Ikapapasok pa lang ng taong ito, may problema na kagad tayo. May sakit na kagad tayo. Tinamaan na tayo kagad ng karamdaman, ng problema, suliranin sa buhay. Kasi hindi nga tayo exempted. Naglilingkod ka sa Diyos, o hindi ka naglilingkod sa Diyos, miyembro ka ng ministeryo ito, hindi ka miyembro ng ministeryo ito, lahat, mga minamahal, pwedeng maranasan, kamatayan, kabuhayan, kasaganaan, pagpapala, biyaya, lahat. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord! Kaya huwag kayong masaktan doon sa mga wala. Kapag napanood nyo itong pangangaral na ito, isa na maging matibay kayo sa pakikinig. Maging matibay kayo sa pananampalataya sapagkat wala akong ibang layunin, kaya ako ito ipinapangaral. Sabi ng Biblia, work out your own salvation. Kung makasarili ako, akin na lang to. Di ba? Sabi, work out your own. Kayo dyan sa likuran, kayo dito sa gilid, sa kaliwat yan, sa harapan, work out your salvation. Yung mga nandiyan sa kapaligiran, work out your salvation, kanya-kanya kaligtasan. Kung sasariliin ko lang, wag ko na ipangaral ito, akin na lang ito. Pagtatrabaho ko ng kaligtasan, hindi Nabasa ko ang Biblia Kailangan ipangaral Everybody should praise the Lord. Praise the Lord! Kaya, gusto siguro nakangiti si Brother Andrew. Amen! Biblia kasi yan, mga minamahal. Kaya panindigan natin ang salita ng Diyos kasi pag pinanindigan natin ang salita ng Diyos, ipapakita din ng Diyos na tayo kanyang kayang proteksyonan. Everybody should praise the Lord. Kaya napakaliwanag ito, mga minamahal. Anong sabi diyan? Anong layunin? Ano yung purpose na kakabsat? Verse 15. Pakilagay yung ating verse diyan sa monitor. Upang kayo maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungi sa gitna ng isang lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Everybody so praise the Lord. Praise the Lord. Pakilagay doon sa live natin yung binasa kong talata. Filipos 2:15. Ayan, mababasa niyo po ating mga live viewers, masundan niyo po yan. May layunin pala ang Diyos kung bakit tayo nakakapakinig ng ganitong pangangaral. Amen! Everybody say praise the Lord. Sabi nila, natitisod na kasi kami, kaya hindi na kami dumadalo. Sabi ko pa, kung natitisod ka, hindi ka na talaga dadalo. Kung natitisod ka na sa kapwa mananampalataya, kung ayaw mo talaga siya makikita, hindi ka na rin magpapakita. Bakit pag araw ng gawain, Miyerkules, Biyernes at Linggo, nakikita tayo? Ibig sabihin, hindi ka natitisod. Mahal mo ko, mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kaligtasan mo. Everybody say praise the Lord.
Kaya hindi ako naniniwala na ang kapatiran na titisod. Gawa lang ng kaaway yan. Amen po. Bakit ka nagpapatuloy? Bakit nandito ka pa rin? Hindi ka natitisod. Nasasaktan ka lang minsan dahil totoo ang salita ng Diyos. Na itutuwid tayong lahat. Pag naitutuwid tayo, ano nangyayari sa atin? Tumitibay tayo. Lumalakas tayo, di ba, minamahal? Everybody, so praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Upang tayo maging walang sala, para wag pala tayong magkasala. At walang malay, ayan o, mawala yung isip natin sa makamundong pag-iisip. Mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna, ayan o, mga anak ng Diyos na walang dungis. Everybody say, praise the Lord. Sa gitna ng isang laing liko at masama, na sa gitna nila ay lumiliwanag kayong tulad sa mga ilaw sa sanglibutan. Tayo kasi tinatawag na ilaw at asin ng sanglibutan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ano man ang ating reason o dahilan para sa mga hindi nakadalo, hindi nakapag-overnight ngayon, binasa ko lang ang Biblia. Work out your own salvation. Kung kanya-kanya ng kaligtasan, ako hindi naman ako selfish, hindi ako makasarili. Pag nabasa ko salita ng Diyos, ipapangaral ko, kailangan ko ipangaral. Yung makapakinig at maniniwala, pagpapalain. Dahil itong lahat ng ito, minamahal, ay ipinangaral ng ating mga magulang sa ating dakilang Diyos. Everybody, so praise the Lord. Hebrews chapter 12, verse 14 and 15. And verse 21. Mga Hebreo, kabanatang 12, talatang 14, hanggang 15, italo sa talatang 21. Hebreo 12, 14, 15 at 21. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay di makakakita sa Panginoon. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. 21. At totoong kakilakilabot ang napanood. Ano pa, sinabi ni Moises, ako'y totoong nasisindak at nanginginig. Amen. Amen. Everybody, so praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, napakaliwanag ng salita ng Diyos. Amen. Hebrews 13:21 po pala yung isa. Sorry po. Bali, ang ating nabasa, Hebrews chapter 12, verse 14 and 15. Next verse, Hebrews chapter 13, verse 21. Pakibasa na rin yan. Hebreo 13:21. Ay pakasakdalin niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Jesucristo, na mapasa kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Siya nawa. Amen. Amen. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, ako'y naniniwala ang mga anak ng Diyos na nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Mahal natin ang ating kanya-kanyang kaligtasan. Amen? Mahal natin mga minamahal, sobra yung ating pagmamahal sa ating kaligtasan. Kaysa sa ating, hallelujah, buhay ngayon dito sa sanlibutan. Mas mahal natin yung ating kaligtasan. Everybody should praise the Lord. Follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord. Looking diligently, lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many be defiled. Ayan ang sabi ng Biblia. Sundin natin ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Everybody should praise the Lord. Kaya dito sa ating banal na gawain, dapat ang mga Kristiyano punong-puno ng kapayapaan. Amen? Wala tayong kaaway, wala tayong kagalit, wala tayong kainggitan, wala yan. Sabi ng Biblia,
Ang kapayapaan sa lahat ng mga tao ay kinakailangang sundin. At ang pagpapakabanal na kung wala ito ay sino man ay di makakita sa Panginoon. Kaya nais nating lahat makita ang ating dakilang Diyos ng mukha sa mukha. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya tayo nagliligo sa ating mahal na Panginoon para tayo malangit. Kaya tayo nagliligo sa ating mahal na Panginoon para isang araw tayo ay makapiling natin ng Diyos sa kanyang karayan sa langit. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya ayan ang utos ng mahal na Panginoon. Command, mga minamahal. Ang utos ay utos. Ang pangako ay pangako. Ang layunin ay layunin. Ang plano ay plano. Kapag ang Diyos ang gumagawa niyan sa ating pagdanasa, sa ating ginagawa, purihin ng Diyos. Wala kang pangamba. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi ng Biblia, napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Oh, pinag-iingat. Pinag-iingat. Kaya pala kailangan ipagtrabaho mo yung kaligtasan kasi pinag-iingat yan ng Diyos. Amen. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Alam na alam talaga ng Diyos. Sabi nga nating beloved Peresidron, ating beloved Mamadir, ang mga Kristiyano, yung mga nandito sa gawain, alam ng Diyos kung saan ka nakaupo, alam ng Diyos kung anong ginagawa mo, ibig sabihin, binabantayan tayo ng Diyos eh. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Paano yung mga wala? Ang sinabi ng ating beloved Mamadir, yung mga nasa gawain, yung mga nasa gawain, lahat magsabi ng praise the Lord. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisipol at dahil dito'y mahawa ang marami. Ayan. Malakas misa ng hatak ng sanlibutan. Everybody say praise the Lord. Katulad yung mga basketball tournament. Alam na nga na isang Kristiyano na gawain, itinatapat talaga doon sa basketball tournament, nakikidalo pa. Imbis na unahin yung gawain, dadala doon sa basketball tournament. Everybody say praise the Lord. Oh. Pag alam mo ng kalooban ng Diyos, huwag kang magpahatak sa buhay sanlibutan. Pag alam mo masama yung alak, yung sigarilyo, huwag kang magpahatak sa buhay sanlibutan. Huwag kang magpahawa. Dapat ikaw pa ang manghawa sa mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaso sa panahon natin ngayon, nakikita natin kung observer tayong Kristiyano, mas marami minsan ang nahahatak eh. Yung iba rin natin, nagpapatotoo na eh. Yung iba nga rin dito, tumatayo na, mga awit na eh. Oh. Sumunod na mga araw, makita mo, naku po. Hindi talaga mapaglabanan ang buhay, makasanlibutan. Nahahatak ng kaaway. Everybody say praise the Lord. Kaya pag hindi mo ipinagtatrabaho yung kaligtasan, madali kang mahatak ng kaaway. Madali kang mahatak ng buhay sa sanlibutang ito. Everybody say praise the Lord. Chapter 13, verse 21 ng Hebrews, make you perfect in every good work to do His will, working in you that which is well-pleasing in His sight. Through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Everybody say praise the Lord. Mari ba natin palakpakan ng Diyos, mga minamahal? Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya, ito sana ay maunawaan ng mga Kristiyano. Kung ano yung binitawan natin mula sa ating bibig, imposibleng hindi natin iniisip yan eh. Amen? Yung binibitawan ng isang Kristiyano na salita, imposibleng hindi niya iniisip. Pag iniisip mo, galing na sa puso. Pag binuka mong bibig, mahal na Panginoon, sa 2023, hindi na ako magpapahatak sa buhay sa sanlibutan. Sa 2023, hindi na ako mag-absent, hindi na ako dadalo.
Kung katwiran lang sa tao at sa tao, maintindihan ko po yan. Pero binasa natin, yung pagsunod na kalugod-dugol sa Diyos, kailangan palagi. Amen. Amen. Kung kayo mga katwiran sa akin, maintindihan ko eh. Pero wala tayong magiging katwiran kapag sa Diyos na tayo haharap. At magsabi ng praise the Lord. Pagdating ng Sunday, may magpapatotoo ba dyan? O may magsasabi dyan? Dadating pa lang, beloved Brother Andrew, kasi po ganito, ganyan, eh. Umulan po kasi. Kasi po kinabukasan po, Sabado, maaga yung pasok namin eh. Kinabukasan po kasi, Sabado, may trabaho kami. Naintindihan ko. Katwiran sa tao. Pero pag katwiran sa Diyos, sabi ko nga, kahit ako, maraming basaan lang, walang kabuluhan ng aking katwiran kapag ako'y mga twiran sa Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Okay, hindi ka masasaktan, kaya ipinangangaral ko to. Hindi ka ma-offend, hindi ka masaktan, kasi sabi ko sa inyo, kung mga twiran ka sa akin, maintindihan ko. May katwiran, may alibay, may reason, kaya hindi nakakadalo. Sabi ko nga, naku, kawawa naman si nanay, kawawa naman si tatay. Walang mag-alala, hindi makadalo. Naintindihan ko nga eh. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. O, kaya masasaktan ka ba kay Brother Andrew? Hindi eh. Kasi may paliwanag ako eh. May explanation ako eh. Kung nakikinig ka, maunawaan mo. Kung hindi ka nakikinig, naku po, kahit matapos ang taong ito, naku po, baka hindi mo maunawaan. Kakaumpisa pa lang ng taong 2023, unang buwan, unang linggo, unang Miyerkules, unang Biyernes. Kaya marami pang mangyayari, marami pang magiging kaganapan. Kaya tayo ay magpanalanginan. Everybody say, praise the Lord. Yung mga nandito ngayon, nakapatiran. Sila, kami na nandito ngayon, magiging backup prayer para sa inyo po na wala ngayon. Di ba? Ang ganda. Kahit wala kayo sa gawain, may mga kapatiran nakadalo, may mga manggagawa, backup prayer para sa inyo. Ano man ang inyong kadahilanan, backup prayer. Everybody should praise the Lord. Pakasakdali nawa niya kayo sa bawat mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya sa magitan ni Jesucristo na mapasa kanya nawa ang kalawalatiang magpakailanman siya nawa. Everybody should praise the Lord. Kaya hindi ko iaalaw ang sarili ko, mga minamahal, na hadlangan yung pangangaral na ganito. Hindi ako pwedeng matakot. Hindi ako pwedeng mangamba. Kasi binabasa natin ang Biblia. Ang salita ng Diyos kailanman ay hindi po magiging sinungaling. Amen? Everybody say, praise the Lord. Alam na alam ng mga mananampalatayaan, mga tunay na mananampalataya, kaya kayo tumibay, kaya kayo naging malakas, kaya kayo nanatili sa gawain ng Diyos, kasi alam nyo, mabisa ang salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. O sinong nakasunod? Yung mga nandito ngayon o yung mga wala? Yung mga nandito. Amen po. Amen. Kahit kapatid ko ba yan? Kahit anak ko ba yan? Kahit asawa ko ba yan? Kahit pamangkin ko ba yan? Kahit kapatid ko ba yan? Kahit mahal sa buhay ko ba yan? Kung wala sila dito, hindi sila nakasunod. Kaya walang exempted. Everybody say, praise the Lord. Ang nakakasunod, yung nandito sa gawain ng Diyos. Ayan ang Biblia, mga minamahal. Kaya sana, maunawaan natin ang salita ng Diyos. Huwag nating inaala yung sarili natin na lagi tayong nagtatampo, lagi tayong nasasaktan. Ako ata yun, ako ata yun, ako ata yun. Kaya ka nga tinatama dahil tinatama ka. Amen! Tatamaan ka ba pag mali? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Pag sinabi ni si Brother Ando, masakit mangaral, tatanggapin ko. Biblia kasi yan eh. Pero pagkatapos kong mangaral, nakikipagkamay ako sa mga kapatiran, nakikipag-usap. Parang normal lang naman. Kasi ang salita ng Diyos yan. Hindi ko iaalaw ang sarili ko na maging takot ako. Hindi ko papayagan ang sarili ko na matakot akong ipangaral ito. Kung mag-rapture mamaya sa mga susunod na araw, baka maiwan ako. Everybody should praise the Lord. Praise the Lord.
Ang panalangin natin, huwag tayong maiwan sa rapture. Amen? Baka sa taong ito, babalik ng malapang, hindi natin alam eh. Amen? Kung paano ka naganda ng Christmas, ng New Year, di lang maganda ka sa rapture, sa pagbabalik ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, last verse na lang. Yanda na yung ating awitin. James chapter 1, verse 22 and verse 25. Basahin natin. Habang inihanda ang ating awitin, papuring makalangit sa ating dakilang Diyos. Santiago, Kabanatang 1, talatang 22 at 25. Santiago 1:22 at 25. Datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. 25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mga minamahal, ang paglilingkod natin sa Diyos ay napakalaga. Napakalaga nito, mga minamahal. Kung hindi ito mahalaga, hindi natin mapapakinggan yung mga pangangaral na totoo. Sabi nga lang ating malabang lista, Lucio Dalmeda, yung mga wala sa katotohanan, wala silang katiyakan na kaligtasan. Yung mga nasa katotohanan na, nandito na. Hindi na nga sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sabi natin mga pastor, nandito na sa katotohanan, pero hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, maliligtas ba yan? Mararapture ba yan? Ayan ang sabi ng ating mahal na pastor. Lahat magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya sabi ng ating nabasa, work out your own salvation. Nakikita man kayo ng inyong kapwa mananampalataya, may nagbabantay man sa inyo o wala, gawin natin. Amen? Everybody say praise the Lord. Yung ikaw ay isang araw na kapag absent sa gawain ng Diyos, mababawi mo pa ba yan sa mga susunod na araw? Pag ikaw ngayon na sa gawain, minsan nagmamadali ka pa umuwi. Minsan nagmamadali kang, brother, ang nagluto akpay. Dapat di pa pananmi. Jekyll ding ko bakang tudo. Mabasa. Amen. Di nakangiti sana kayo ngayon. Lahat magsabi ng praise Lord. Kaya sabi ko nga sa inyo, bilang manggagawa, alam namin kami ay may kabuluhan bilang manggagawa. Anong aming kabuluhan bilang manggagawa? Bilang nangangalaga sa mga mananampalataya, sa mga kapatiran, kung pababayaan namin ang inyong kaligtasan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Sabi nga natin, mga pastor, open rebuke is better than open rebuke is better than secret. Ayun ang totoong pag-ibig. Open rebuke is better than secret love. Rebuke with love. Di ba? Sabi nga nila, merong rebuke in private, merong rebuke in public. Di ba? Ginagawa nating magpaalala. Sabi nga natin, mga pastor, yung mga komunista, yung mga kumakalaman sa gobyerno, yung mga NPA rebels, sabi natin, mga pastor, I rebuke you, nire-rebuke ko kayo para mapabuti kayo, para maligtas kayo. Dahil kung hindi kayo i-rebuke, ang masamang espiritu ay manatili sa inyo, alipinin kayo, pag kayo namatay sa pakikipagyera, naghihintay si Satanas, tuloy kayo sa impyerno. Dito sa mga kapatiran, may mapakinggan man tayong rebuke minsan, hindi na tayo masamang tao. Tandaan natin, tayo ay mga anak na ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya maunawaan mo kagad, oo nga naman. Ang talagang nire-rebuke, yung mga taong masama, para sila mapabuti, magbago ang buhay. Kung hindi ba sinabi ng ating mga pastor, ating beloved Mama Dir, ng pagsamba sa ribulto ay pagsamba kay Satanas? Kung hindi na sinabi yan, matututunan ba natin? Baka hanggang kayo, sumasamba pa rin tayo sa mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Sinabi ang pagsamba sa ribulto, pagsamba kay Satanas, ang ginagawa natin ngayon, binago na tayo ng Diyos, sinasamba natin ng Diyos sa Espiritu at katotohanan.
Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya kailangan, sabi nga sa taong ito, laki-lakihan natin yung ating unawa. Amen? Amen! Kaya yung mga wala ngayon, ano man ang kanilang kadahilanan, huwag kayong masaktan. Biblia ang ating ipinapangaral, salita ng Diyos. Sana maging matibay kayo, maging matatag kayo, manatili kayo sa pagliligo sa Diyos dahil kaligtasan po ng bawat isa atin ang nakasalalay dito. Pag nag-rapture, hindi pwede kaming mga worker kakapit sa inyong mga kapatiran. Hindi pwede mga kapatiran kakapit sa aming mga worker. Hindi pwede kakapit yung anak natin sa ating mga tatay, mga nanay. Hindi po. Kanya-kanya ito. Everybody so praise the Lord. Praise the Lord. Kaya mahalaga ito, mga minamahal. Hallelujah, talagang nararamdaman ko. Talagang urgent. Urgent na kasi marami nang nanaginip eh. Baka sa taong ito, babalik ng Diyos. Marami ng sign. Marami na, minamahal. Hindi ba taon-taon laging may sign? Taon-taon laging may warning na? Oh. Kung magpaka-relax tayo, naku po, minamahal. Wala tayong asang kaligtasan. Tandaan natin, hindi tayo nagre-relax ngayon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Nagbabantay tayo sa ating kaligtasan. Kayo po na mga kapatiran, nandito ngayon, ang ginagawa ninyo ngayon sa lugar na ito ay nagbabantay ng inyong kaligtasan. Kaya kahit tayo nagkikita, saan tayo mo't nga agsusukat ti muka? Saan tayo maagsusukat ti rupa? Everybody so praise the Lord. Ngam nasaya at kakamsat, nakaragragsak, iti puso kayo panuno tayo, no kinanayon agkikita tayo. Ito'y mata tayo. Amen? Amen? Saan pa ba tayo magkikita? Di sa mata. Everybody so praise the Lord. Praise the Lord. Last verse na, minamahal. Oh. Kaya pag kayo ay talagang nakikinig ng mainam, aktibo, agresibo, ayan, dire-diretso yung ating pangangaral. Hindi ko na kailangan sabihin yung mga tulog, pumalakpak, dahil walang tulog. Yung mga gising, magsabi ng praise the Lord. Ay, di walang istorbo, di ba? Oh, kaya na sinasabi natin, kailangan aktibo, agresibo ang makapatiran. Huwag mong i-allow sarili mo na, nasa overnight ka, lalo na preaching time na, inaantok na. Kailangan pag naidlip ka, uy, hallelujah. Hindi na, huwag mo nang hintay na, sumigaw pa yung nasa pulpito na, gising tayo, gising! O, di ba? Hindi na kailangan kasi gising-gising talagang kapatiran. Everybody so praise the Lord. Di ba masaya kahit ilan lang tayo? Gising kayo. Kaya tapikin nyo kung may tulog dyan. Everybody so praise the Lord. Oh, kaya yan ang pagbabantay natin, mga minamahal. Sabi rito ng ating nabasa, datapot maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Ayan. Dalawang uri ng Kristiyano. Yung isa, tagatupad ng salita. Yung isa, tagapakinig lang. Sino ang kinalulugdan ng Diyos? Yung tagapakinig o yung tagatupad? Alam natin, tayo na nandito, tagatupad. Hindi tayo tagapakinig. Ibagbagada ko rin, oy, nung nangagamdita nga, kanawan nga, dahil sa kanang tenga mo, huwag mong palabasin sa kaliwa. Pag pinalabas mo, tagapakinig ka lang. Kailangan dediretso sa isip, sa puso, isabuhay, ipamuhay, tagatupad yun. Na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ayan, dinadaya pa lang sarili. Sabi ng Biblia eh. Kaya pag may nakikita pa kayo dyan na ang tagal-tagal na sa gawa, hindi naman nag-matured, Biblia. Dinadaya mo lang ang sarili mo, kapatid. Tagapakinig ka lang. Hanggang ngayon, di mo ginaganap ang kalooban ng Diyos. Biblia ang nagsabi niyan, hindi ako. Dinadaya ang sarili. Amen! Laki-lakihan mo na naman yan ang unawa mo. Oo nga, kaya buti na lang may pang-unawa akong gagawin ko na lang, mag-pray ako, manalangin ako. Kung kailangan mag-ayuno ako. Para yung kapatiran, hindi na nakakaunawa, hindi na nag-mature, ang tagal-tagal na sa gawain, tagapakinig lang, agdingdingig lang, hindi na mamauawatan.
Apay nagpaspas ay nagsasaw di sango? Apay utal-utal ayan nagsasaw di sango? Bulul-bulul aya? Hindi naman. Everybody shall praise the Lord. Ngunit ang nagsisiyasat, verse 25, pakilagay ulit dyan sa ating monitor. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot. Ayun pala eh. Di agdingdingag ka na kakabsat, agdingdingag, nga maliplipatan na. Dahil tatimbaga ti Biblia. Oh. At nanatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Everybody should praise the Lord. Naglawag kakabsat ko, ang linaw talaga ng salita ng Diyos. Kaya dito pag tayo nag-announce, makiisa, makibalik at makipasal. Yung mga tumatalima, hindi naging tagapakinig lamang, kundi tagatupad. Anong sabi ng Biblia? Paraburan kano ni Apo Diyos. Amen? Nasubukan nyo na po ba mga minamahal? Katulad sa pagbibigay, hindi kayo tagapakinig, kundi tagatupad. Yung mga nagbigay ng matapat, kayo mismo may patotoo, totoo ang pagbibigay. Kayo mismo may patotoo, totoo yung sinasabi ninyo sa banal na pulpito. Pag kayo nagpapatotoo, buhay ang Diyos na aking pinaglilingkuran. Ibig sabihin, pinagpala ka ng ating malapay. Palakpakan natin ng Diyos. Everybody should praise the Lord. Kaya mga minamahal, hallelujah, wala talagang mapaglalagyan yung kasiyahan natin. Tandaan natin, tayong mga Kristiyanong totoo. Tayo mga nandito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Lahat ng sinasabi natin dito, iniisip natin. Isinasa puso natin. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pag sinabi mong, I love you Lord, I love you Lord Jesus, maglilingkod ako sa iyo man lang Panginoon. Sabi ng ibang mga kapatiran, hanggang sa pagbabalik mo. Ibig sabihin, hanggang sa pagbabalik ng Diyos, mamatay sa mabuhay, manatili ka sa gawain ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya mga minamahal, tayong lahat ay tumayo, umawit, magpuri sa ating mahal na Panginoon. Habang ating inaawitan, pinapasalamatan ng ating dakilang Diyos sa kanyang kadakilaan, sa kanyang kabutihan. Sa bawat sa ating pinagpala tayo ng Diyos. Lahat ng mga pinagpala, magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Puri na ating mahal na Panginoon. Habang inaawit ang awiting ito, papuri makalangit para lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, praise Lord, hallelujah. Habang ating inawit at pinapasalamatan ng ating mahal na Panginoon, papurihan, pasalamatan natin ng Diyos, hallelujah. Muli sa iyo sumasamo. Hallelujah, hallelujah, praise Lord. Sa iyo sumasamo, bigo sa Yes, Lord. nais mo. Mga minamahal, lagi tayong binabantayan ng ating dakilang Diyos sa ating mga kapatiran. Nais mo magtago, Ang inyong palikod ay nagbibigay lamang ng ako'y tulog, salita ng Diyos, word of encouraging, minamahal. Para sa mga kapatiran hindi nakadalo sa oras na ito. Ito ay recorded na. Pwede niyong mapanood ito mamaya sa mga susunod na araw. Ang layunin, work out your own salvation. Huwag niyong kalimutan na ang mahal na Jesucristo ay lagi nagbabantay sa atin. Umaasa ang Diyos na hindi natin siya bibiguin. Umaasa ang Diyos minamahal na yung pagtatrabaho natin ng ating kaligtasan mula sa puso, gawin natin habang tayo ay nabubuhay. Pero pag hindi ka sumusunod, binibigo mo ang Diyos. Binabaliwala mo salita ng mahal na Panginoon. Ayan ang totoo. Pero salita ng Diyos ay manatiling salita ng Diyos para sa atin. Hallelujah! Bulay-bulay yung awiting ito. Hallelujah! Hallelujah! Ayan ang nais ng Diyos.
Nais tayo ay patuloy. hanggang sa pagharap Palagi ang sumusunod sa kanyang kalooban. Hallelujah! Ay hirap nang wala ka, Kahit saglit man lang, wag mo pababayaan. habang tayo maawit mga minamahal, Pagkat aking sa'yo binigyan sa ating mga Lord and Preacher, pagkalat na tunay sa aking buhay. Minsan may katanungan, bakit kailangan bang ika'y aking sakta? Di ko maunawaan, ngunit kailan ko hindi ko kaya sa'yo'y mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at turuan mo nang malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahan at turuan mo na malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kahirap nang wala ka, kahit saglit man lang, wag mong pababayaan. Pagkat sa'yo lang nadama, pag-ibig at galat na tunay sa aking buhay.